sa pagpapatuloy ng moto adventure natin para makompleto ang ating Luzon Loop, madadaan tayo sa mga nagagandang kabundukan sa norte, kasama na dyan ang pagpasyal sa isang kilalang cultural village sa Kalinga, at sa ruta natin patungo sa Aurora, madadaanan natin ang kanyang scenic coastal road at matatanaw din ang kanilang nakakahangang palayan. Let's go! Ngayong araw, ang pagpapatuloy ng mini North Luzon Loop natin. At nasa biyahe na tayo palabas ng Bontoc Mountain Province. So on today's adventure, patungo tayo sa Kalinga. And isa sa papasyalan natin sa Kalinga ay yung cultural village. So yung cultural village is somewhat Igorot village siya. Makikita doon yung mga lumang style ng pamamahay ng mga ninuno natin na Igorot. After Kalinga, babalik tayo ng Mountain Province. Pero sa dulo na ng Mountain Province na probinsya, Paraceles, which is nasa boundary na siya ng Banawe. So yun yung way natin papunta ng Isabela, Quirino, then Aurora. Sa Danga Mountain Province. So along this kalsada ng Sadanga, dito yung recently na nabalitang van na nahulog. Pero hindi ko alam in particular kung saang banda siya nahulog. Basta along this highway. Wala. Van hunting. So, bata kami, bumaba kami dun na Jowash Jadron at bike. Pag tinatanong ako dati, anong pangarap mo sa buhay? Parang napakahirap siyang tanong. Hindi siya straightforward na masasagot. So, ang daming tumatakbo pa sa isipan ko kung ano nga ba talaga pangarap ko sa buhay. Dream job, mga ganyan. Tapos ngayon, tatanungin na, anong pangarap ko? Parang gusto ko na lang ng maging full-time adventurer. Walang sawang makakita ng mga ganitong tanawin. So someday, matutupad din natin pangarap natin. Full-time adventure. Hindi tayo kalsadang nanggaling. Hindi na tayo sa boundary ng Mountain Province at Kalinga. Sa pagkalampas ng tulay na to, nasa Kalinga na tayo. So, ayan. Welcome to Kalinga! At mga konting liko-liko lang dyan, madadaanan na natin yung packet ng Buskalan. Ang ganda talaga ng bundok. Living up to its name, Mountain Province. The only province in the Philippines with an English name.
So dito, makikita na natin yung paakyat ng Buskalan. So yan ang paakyat ng Buskalan kung saan marami nagpipictorial. Welcome to Wangud, Buskalan Village. So hindi ko sure kung nakikita sa camera, pero yung figure ng bundok na yon, ang tinatawag nilang Sleeping Beauty, yun yung mukha niya, para nakahiga siya. May kwento din yan eh, love story ng Kalinga. $33 minutes papunta sa ating unang stopover, Tabuk City 51. Pupunta rin tayo ng Tabuk, dadaan tayo doon para makaikot pabalik ng Mountain Province, pero doon lang tayo sa bungad ng Mountain Province, which is sa Paraceles. Bigayan, maraming na landslide na kalsada, pero wow, this is just nice. So, to Awichan Village, dito daw. 2 minutes, andun na tayo. And it's now 10:24. This way to Cultural Village. Does that mean right? Turn left. Right. Arriving destination. Okay. Iba na naman tinuturo ni map eh. Okay. Kamera. So, dito na tayo sa Awichan Cultural Village. Entrance 100 lang per head. Welcome to Awichan Village. So ito yung entrance. Store. Nice. The view from here.
Igorot House. So, pwedeng mag-cottage sa taas. Ayan, pwedeng kumuha ng rooms dito. Yung mga nipa huts pala dito, Igorot House, pwedeng i-book for accommodation. Basketball. Nasa Facebook page naman nila yung details. Pwede rin i-message sila para mag-book. Tapos na natin mamasyal sa Awitian Cultural Village. And next is patabok na tayo. Hanap ng makakainan. Pantabok, 200 meters. Paraceles. At nga pala, hindi ko nabanggit yata, mag-overnight tayo sa Paraceles sa isang farm. It's already 11:48 and lunchtime na nga, kaya nagugutom na rin tayo. Maghanap lang tayo ng mga kainan sa daan papuntang Tabok kung meron. Lunch, kain muna. Saan yung pansiteria? Available yung overload. Overload budget. Opo. Sige, sa... Asa? Overload na po. Hindi, akin yun eh. Ano tayo? Dalawa na lang po ganun. Okay. Saan? Diyan na lang po. Nataw sila. Ah. Kain tayo. Daming servings. Kaya doon siya na. Piling ko tagutom mo, mauubos mo naman po. Time check 1:11 PM. Tapos lang natin kumain dito sa Daw Pansiteria. Sarap ng pansit batil patong. Sulit. Binili namin yung overload 150. Napakadaming serve. May picture sila. "25 kilometers to Tabok." Sa Atok Benguet, kung may half tunnel sila dito rin mayroon. Ano, mas malaki pa kayong half tunnel dito. Yan, half tunnel. Sobrang habang tuwid na daan. Napakalawak na kalsada ng Kalinga. Well, specific na Tabok, Kalinga. Tabok City pala.
Tugigaraw, padiretso Isabela, kanan. "15 minutes." Natutoy ka. Gak mau kain nggak? Ingat. Man-made forest din dito sa Kalinga. Tapo. Paraceles. Turn left. 19 kilometers. 19 kilometers daw Paraceles. So plus 63 80. Ganda. 80 60 kilometers para makapaghanap ng gas. Pagkarating ng Paraceles, 40 na lang. So 60 kilometers agad. May talog siya. Sarap lang. Wala. Walang kangkong. Talong, sitaw, ito na lang. Okay. Siling mahaba. Pwede po bang tatlong piraso lang? Yan, tingin na yung Kaya sa ay, bango. Malapit na tayo na kasi bumili akong yelo. Oo. Good evening, Internet. Nandito na tayo sa Paraceles Mountain Province. Dumating tayo kanina bandang alas 4. At namalengke tayo kanina. Yun, niluto yun, kumain. So, it's already 7 PM. Papahinga lang tayo saglit. Chillax mode. Good morning, Internet. Time check. It's 7:14 AM and paalis na tayo ng Paraceles bound to Baler, Aurora. So ETA natin is 12:45 or 5 hours 30 minutes. Pero syempre marami pa tayong magiging stopover, kasama na yung lunch or pasyal-pasyal sa daan. So most probably magiging 7 or 8 hours yung ETA natin. First agenda siguro natin magpagas. Blinking na tayo.
Wow, pero una sa lahat, ganda ng view. Yan na, ganda ng bundok. Ayan. So, pabaler, dadaan tayo ng Ifugao, Alfonso Lista. Lalabas tayo ng Isabela. Then after Isabela, dadaan tayo ng Quirino. Then from Quirino, Aurora, and going to Baler na yan. Let's go! See you there! Okay, dito na tayo sa Quirino. Selfie. Anong gusto mo? Ang tripod. So sa buong Pilipinas, sa tingin ko dito lang makikita ang pinakamalaking baka. Yan. Ang pinakamalaking baka sa Pilipinas. Here, the Pantan Picnic Area. Ano, sarap maligo sa ibaba, oh. Ganda pa ng bundok doon, oh. Okay. Picnic area. Puno, kakaiba yung puno doon, oh. Ito yung pababa papunta sa picnic area. Update lang. Nandito na tayo sa palabas ng Coastal Road dito sa Aurora. And lunch break muna rin. It's already 12:08 PM. So dito na lang muna tayo kakain. Sa kaliwa. Good one. Selfie. Selfie. To your right side. Baywalk Beach Resort. Sana yung check-in nito. May booking po kami sa Baywalk Beach Resort. And ito na yung ginawa natin sa may na room. Meron din naman palang foods dito. Ano? Diba? Dito yung room natin. At ito yung daan papunta sa dagat. May mga cottage din silang for rent. And welcome to Baler Beach. Merienda muna, tusok-tusok. Ay, gusto ko.
Coffee. Coffee tayo. Sarap yan. Natikman mo na. Sarap. Tsura pa lang, masarap na. Hindi mo pa tinitikman. Tikman mo. Ako ko lang muna. Kasi hindi pa nakahalo ng maayos yun. Iganon mo ng straw. Hindi na, Ganon. hindi kaya mas. Kaya yan. Okay naman. Okay naman. Magkano yan? 59. 59. Sulit. 59 na 150 plus saka ano. Sulit ang 59 ma. Pag bibilin mo to sa mga cafe, 159 parehas lang na lasa. Caramel macchiato. Sarap yan. Ayan. Jolly Bear. Jolly Bear. Alam mo yung binibili natin sa McDo? Yung pop na buko. Next food trip. Drinks. Nilalim ako ng mga Tawag lang like na naman. Kaso, Pilang ka na? Oo lang no, kung pilang ka na. meron ba? Ayun, nagpapakita. Healthy. Pero nagkikibig. Tinutungga mo yung pulutan natin. Dinner. South Island, New Zealand, is one of the windiest places on Earth. Here, the relentless Antarctic winds are so powerful. Uy, parang masarap tong sayo Ano yan? Parang masarap yung order mo Tingin mo ko Pare. Okay. Patingin mo ko ng order. Sige. So dito yung accommodation natin. Restaurant nila. Tapos dito yung rooms. Ayan. Good morning, internets. So ito na yung last day natin. Dito sa Baler. Last day din ng mini Luzon Loop natin. At tayo ay pauwi na. Time check 6 AM. Sumaga tayong bumiyahe ngayon. Sunday. Kasi expectation is maraming mga kasabayan sa biyahe. At para hindi makipagsiksikan sa kalsada, nagana lang natin. Hindi ba natatakpan yung Baler? Yan o. Yan pala siya eh. Sige. Kahit paulit-ulit yung mga ganitong tanawin, hindi siya nakakasawa. In fact, nakaka-relax siya. Yung nagbibigay siya ng thoughts na gusto mo siyang balikan, na
hindi lang balikan kundi gusto mo na manatili sa lugar na yon. Kasi nare-relax yung pakiramdam, good vibes, at gusto mo lang siyang i-enjoy. Siguro ma-appreciate mo lang yung mga ganito if you've seen worse gaya ng sa Maynila, maingay, mausok. Well, ganyan, laking probinsya din naman ako at laki sa ganitong tanawin. Well, hindi naman sa hindi na-appreciate or parang siguro it's just part of life na normal lang na bagay. Pero mula nung nag-Maynila tayo at umuwi sa probinsya, doon ko na-realize yung kagandahan ng lupang Sinilangan. Na sobrang ganda pala niya. At naging hiling ko pag nauwi sa ganun. Sana ma-preserve yung kagandahan ng lugar. Breakfast dito sa Bundok Bakery sa may Nueva Vizcaya. Lublub Alfonso, Castañeda, Nueva Vizcaya. Time check, 12:30 p.m. At nandito na tayo sa Plaridel Bypass Road. So 2 hours na lang makauwi na tayo, pero stopover muna tayo dito sa may KFC para mag-lunch. Tapos lang natin kumain dito sa KFC. Ayun, back to biyahe. So it's official, tapos na natin yung mini Luzon Loop natin. At dito na natin nga tatapusin yung kwento sa episode na ito. So hanggang sa muli, and if hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, like, and share na rin. Thank you so much sa panonood.